Yun, magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, pati na rin po sa mga kababayan nating OFW dyan. Welcome po sa panibagong reaction video dito sa Makapili TV. Ngayon po, usapang budget naman po tayo. So, budget deliberation po ng Office of the President. So, gaya po ng inaasahan ng marami, nakalusot po agad-agad ang proposed budget ng Office of the President na umaabot po ng 10 billion. So, yan yung sinasabi nila na tradisyon daw na binibigay na kortesiya sa mga highest official po ng gobyerno natin. So hindi na kailangan patagalin at kailangan nang ibigay kagad yung budget na hinihiling. So hindi gaya nung nangyari kay Vice President na kay Vice President Sara Duterte na second highest official ng gobyerno natin. Talagang binusisi at binrake yung tradisyon, binrake yung kortesiya na binibigay sa mga highest official sa humihingi ng budget na 2 billion ng, isipin nyo 2 billion lang hinihingi ng OBP, samantalang sa Office of the President is nasa 10 billion. So almost 8 billion yung difference, pero nakalusot kagad yung budget ng Office of the President. So yan po yung pag-uusapan natin ngayon. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, pakipindot na po muna yung subscribe button. At the same time, palike na rin ng video. Wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na. So ito, pag-usapan po natin itong budget deliberation na to, na sinasabi nila parang sarsuela na lang to. Na kapag gusto or kapag under ng administrasyon niya, walang kahirap-hirap na makalulusot yung budget na hindi ka man lang pagpapawisan. Tulad na lang nung budget ng Department of Agriculture, Department of Transportation, tsaka nitong DPWH. So, yung sa Office of the Vice President, hindi kagad inaprubahan at may balita pa nga tayo na may nagpo-propose na isi-zero budget daw or kakaltasan yung budget ng Office of the Vice President. So, ang pinupunto nila doon, yung notice of disallowance daw ng COA na amounting 73 million pesos na hindi raw may paliwanag ng Office of the Vice President kung saan ginastos. Which is, ano yun, confidential funds yun. So, siyempre, pag confidential funds, walang resibo yun. Gaya nga ng sinabi ni Ombudsman dun sa nakarang video natin, na kapag yung confidential funds, ni-require mo ng resibo, hindi na confidential yun. Pero hindi yung tinanggap nung kongresistang aktivista, yung guilty ng child abuse na si Franz Castro, hindi tinanggap yung paliwanag na yun kasi meron siya sinasabing joint circular na kailangan daw i-require na may resibo. Pero yun nga, wala namang batas tungkol doon. Kaya medyo tingin ko nakalusot yun. Pero yun nga, kay Inday Sara, kay BP Sara, hindi nila pinalusot yung ganong paliwanag na confidential yun. So, certification lang yung kailangan. So, yun nga, dahil sa notice of disallowance sa 73 million, hindi nila inaprubahan kagad yung budget. Pero yung tatlong ahensya, Department of Agriculture, Department of Transportation, tsaka ng DPWH, na halos billion yung kanilang notice of disallowance, walang kapawis-pawis, walang kahirap-hirap na nilusot yung budget na aprubahan kagad. At may panukala pa na dagdagan pa raw yung budget ng mga to. Diba? Nakakatawa. So, dito, binrake nila yung tradisyon ng Vice President na palusutin kagad yung budget, pero yung sa Presidente, hindi nila binrake. So, sarsuela yung nangyayari dahil hindi natin alam yung, kasi dito, nag-oppose pa rin naman yung Makabayan Black. Pero, hindi natin alam kung scripted na lang, kayo na balang humusga, pero tatlo lang yung nag-oppose dun sa budget ng Office of the President. The rest, nag-okay na. Unlike yung kay BP Sara na majority, lahat nag-oppose na aprobahan kagad yung budget. Wala man lang nag-propose na aprobahan na kagad.
So hinarang ng lahat ng kongresistang nandoon. I think 47 kongresista yata yung umattend at gustong magtanong kay VP Sara, pero lahat yun hindi inaprubahan. So majority sila. Unlike dito sa Office of the President, dahil nga sila yung administrasyon, tatlo lang yung nag-object para harangin yung budget. So ito, panoorin po natin itong balitang to. Mr. Chair, as part of the long-standing tradition and practice of the House of Representatives and Committee on Appropriations to extend parliamentary courtesy of the Office of the President I object, and recognition of his distinguished role and significance in government, I move that we terminate the budget hearing of the Office of the President. So yun, sabi rito ni Representative Ching Bernos. So, tinerminate na kagad. Yun yung objection niya. I-terminate na kagad yung budget deliberation. Aprobahan na kagad yung budget. So, dito, mga bata to ni Tambi. So, lahat yan, siyempre, presidente na yung pinag-uusapan. Pinsan ni Tambi yung budget ng pinsan niya, pinag-uusapan. So, majority na inaprubahan kagad yung budget ng Office of the President na walang kahirap-hirap. So, may tatlong nag-object na hindi natin alam kung parang masabi lang na nag-object sila o talagang bukal sa loob nila yung pag-object na yon. So, kayo na lang humusga kung may katotohanan or kung naniniwala ba kayo sa pag-object nitong tatlong aktivistang kongresista na to. Yung isa nga doon, convicted ng child abuse, yung isa inaakusahan ng nagre-recruit daw ng NPA, yung isa naman doon na tagapagtanggol daw ng kababaihan, pero yung mga nanay ng mga estudyanteng dinalay sa bundok ng kailang mga anak para mag-NPA, hindi nila matulungan. So yun yung tatlong yun, yung nag-oppose lang. So siguro kung 47 yung umatin kagaya ng kay VP Sara, 44 yung nanindigan na kailangang aprubahan na kagad yung budget ng Office of the President. Is there a second to the motion? Pagkatapos ipresenta ni Executive Secretary Lucas Bersamin sa House Committee on Appropriations ang panukalang pondo ng tanggapan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. para sa 2025, agad na inihain ang mosyon na tapusin na ang pagdinig. Ito ay alinsunod sa matagal ng tradisyon na parliamentary courtesy ng House of Matagal ng tradisyon ng House of Parliamentary. So matagal na, hindi na nila binibreak yung ganong kaugalian. Pero bakit yung sa Vice President, mabilis lang nilang nabali? Kasi hindi na nga parte ng administrasyon, bumabanat pa. Pero tandaan ninyo, yung kay Madam Leni Robredo, hindi yan ginawa ng administrasyon ni Pangulong Duterte. So hindi yan yung kagaya ngayon na talagang hawak ng administrasyon, pati yung mga kongresista natin, na sila na yung nagbibigay ng kumpas. Pag ayaw nilang bigyan or gusto nilang pahirapan, pwede nilang i-power tripping. Tulad ng ginawa kay VP Sara, na nagpa-power trip itong mga kongresistan to, particular yung tatlong makabayan block na yan, na gusto nilang paluhurin o gusto nila parang magmakaawa si VP Sara para dun sa budget niya. Pero dito, although nag-o-object sila rito tungkol dun sa pag-approve kagad ng budget ng presidente amounting 10.5 billion. Isipin nyo, 10.5 billion yung budget na hinihingi ng presidente at ang hinihingi lang ng vice president is 2 billion. So, napakalayo na ng difference. Although, siyempre, presidente yan. Kumbaga, pribilehiyo niya. Pero siyempre, meron din pribilehiyo yung yung Office to the Vice President dahil nga may tradisyon din silang sinusunod dyan. Pero sabi nga ni Kong Marcoleta, anong nangyari? Bakit ganun-ganun na lang? Binrake nila yung matagal ng tradisyon na binibigay na courtesy sa Vice President. Representatives sa Office of the President. Tinutulan pa sana ito ng Makabayan Block Representatives dahil nais na mga itong busisiin ang paggamit ng pondo sa ilalim ng tanggapan ng Presidente kasabay ng iba pang mga issue.
Mr. Chair, I object dahil sabi po ng Presidente, all government agencies undergo the same process tuwing budget deliberations bilang sagot sa Office of the Vice President, Mr. Chair. So kung ganun, Mr. Chair, na ita-terminate natin ngayon yung deliberations, we are affirming ang pagiging brat ng Vice President. And in fact, Mr. Chair, pinapalabas natin na nagsisinungaling yung mismong Presidente na mag-undergo ng scrutiny, Mr. Chair. So, base na rin sa bunganga nito ni Raul Manuel na sinabi raw ng presidente na dapat daw lahat dumaan sa tamang proseso ng budget deliberation, kagaya raw ng ginawa sa Vice President. So, parang lumalabas dito na hindi totoo yung sinasabi lang Bratinela, yung Vice President, dahil sa inasal niya tungkol dun sa pagdepensa dun sa budget deliberation ng ginawa, dun sa budget niya. Pero dahil dito sa nangyari nga daw dito na ganun-ganun na lang na makakalusot kagad yung budget ng Office of the President. So, nagsisinungaling daw si Bongbong Marcos dun sa sinabi niya na dapat daw lahat busisiin. Pero syempre, itong mga bata ni Tambi, yung mga sip-sip kay Tambi, depensa kagad ang ginawa. So, gusto kagad ipabura yung sinabi ni itong inaakusahan ng recruiter daw to ng NPA, ng mga estudyante, dinipensahan kagad na gusto burhin yung sinabi niya, nagsisinungaling daw yung presidente. Your statement na nagsisinungaling yung presidente. No, Mr. Chair, that would depend on the decision of this committee. Kasi on record yun, Mr. Chair. We have to delete that portion where you're insinuating that there will be pagsisinungaling if we follow tradition. We're a co-equal branch of government and the president cannot dictate on this committee or in each congressman. Maniniwala ka na hindi raw kayang diktahan ng presidente yung yung House of Representative dahil daw co-equal branches daw sila. Sus, maniwala ka. Wala na ho, hindi na ho nangyayari talaga yung sinasabi nilang co-equal. Ang nangyayari talaga dyan, ewan ko lang, nung panahon ni Pangulong Duterte, doon ko lang medyo naramdaman yung sinasabi nilang co-equal. Kasi doon hindi nakialam si Pangulong Duterte sa gulo ng House of Representative. Pero kahit sa Senate, hindi rin naman ng gulo si Pangulong Duterte. Pero dito, ramdam mo na naiimpluwensyahan ng administrasyon yung House of Representative. Kaya hindi na totoo yung sinasabi ng co-equal branches na raw yung administration tsaka yung yung executive, judiciary tsaka legislative. So dati, yun talaga yung yung kumbaga definition ng tatlo, co-equal sila. Pero ngayon parang hindi na totoo eh. Kumbaga ngayon kaya na ring impluwensya na executive yung yung dalawa kasi nga sumusunod lang yung House of Representative. Siyempre, pag sinabi mo House of Representative, sila yung naka-in-charge doon sa budget. So, siyempre, kung budget na pinag-uusapan, kung hindi sila susunod sa the wills of each congressman. Ngunit dahil 51 kongresista ang bumotong pabor at 3 lamang ang hindi sang-ayon sa agarang termination ng budget deliberation, kaya natapos ang pagdinig sa loob lamang ng 15 minuto.
Pinagbigyan naman ng House panel ang Makabayan Bloc na makapagsalita. Si House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Representative Arlene Brosas na isa ng itanong ang issue kaugnay ng kontrobersyal na religious leader na si Apollo Kibuloy at ang issue ng unprogrammed appropriations. Mr. Chair, gusto rin naming matanong, will the government go after those who aided Kibuloy? Kasi kung matatandaan, sabi ni former President Duterte, alam daw niya kung nasaan si Kibuloy, pero secret lang daw. Si VP Sara Duterte, sabi niya, nasa langit daw. Obstruction of justice ito.